Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaksong balita sa Civil Defense in Action. Mga pagbuga ng Bulkang Kanlaon, may tuturing ng eruption ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Office of Civil Defense nakahanda na sakaling itaas ang Bulkang Kanlaon sa Alert Level 4. Pabahay sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, inihahanda. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Eruption at hindi na basta pagbuga ng abo ba ituturing ang pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon. Ito ang naging paglilinaw ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang Civil Defense in Action sa report na ito. Hanggang sa ngayon ay patuloy ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon. Pero nitong Lunes, ikinukonsidera na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na tawaging eruption ang nangyayari sa bulkan. Technically po, eruption po ang isang ash emission dahil ang definition po ng eruption ay ang ejection of volcanic material from a crater or vent. Ayon pa sa FIVOC, sa ngayon hindi pa rin ligtas na bumalik sa mga tirahan ng mga apektadong bakwit dahil masyado pang aktibo ang Bulkang Kanlaon. Unfortunately po dito sa Kanlaon, ang ating pong population ay masyado pong malapit sa bunganga ng bulkan. Hope for the best, prepare for the worst. No? Talaga pong hindi po natin mapipigilan yan, napapanahon na po na pumutok po ang bulkan. Lahat po ng sinyalis ay nandyan na puputok ito. Kailangan lang po natin talagang bigyan ito ng space, no? Para po tayo ay maging ligtas. Maligtas po tayo sa volcanic risk. Sa ngayon ay napansin ng FIVOC ang tila pagbaba ng mga ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Kanlaon. Posible raw kasi itong magbigay daan sa pagsabog ng bulkan. So itong mga pagbaba ng sulfur dioxide ay tinitignan natin bilang indikasyon ng pagbara ng lagusan ng volcanic gas sa ilalim ng bulkan. So kapag nagkaroon ng plug, ang patuloy na pagdidigas ng magma ay nangyayari habang nakabara o nakasarado ang mga lagusan ng volcanic gas. Kaya tayo ay nagkakaroon ng pressurization at maaari itong mauwi sa pagputok. Kaya't payo ng FIVOC, sundin ang mga otoridad dahil target nito ang zero casualty. Pinatitiyak na rin naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sapat na pagkain at maayos na tulugan ng mga bakwit. Abangan sa Part 2 ng eksklusibong panayam ng inyong OCD ang epekto at peligro na dulot ng lava flow mula sa Bulkang Kanlaon. Dominic Albelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Nakahanda po ang Office of Civil Defense sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ang Civil Defense in Action sa report na ito. Hindi pa rin tumitigil ang pagbuga ng abo o eruption mula sa Bulkang Kanlaon. Nauna nang sinabi ng FIVOC na bagaman nabawasan ito, hindi nangangahulugan na kumalma na ito. Posibleng nag-iipon lang ito para sa isang malakas na pagsabog. Kaya't ang Office of Civil Defense Western Visayas tahasang inihayag na handa sila sakaling itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Kanlaon. We are anticipating for Alert Level 4. So we are preparing yung mga 10 cities natin. No, one in Himamaylan and the other one in Valle Hermoso for Canlaon City. And we're also exploring dito sa Talisay and Silay City. Matatandaan na sa naunang pahayag ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno na posibleng pumalo sa 100,000 ang bilang ng mga tao na maapektuhan nito. Kaya't ayon kay Director Fernandez, ngayon pa lang ikinasa na nila ang lahat para sa ganito kalaking bilang.
Kaya nga continuous pa rin yung ating pag-usap sa mga LGUs, no, na mga hindi naman maapektuhan, if they can accommodate yung mga natin, yung mga spillover ng mga IDPs natin. And si Bacolod City, meron din si Bacolod City, may bago silang gawa na public school, no, hindi pa na ito turnover sa DepEd. So pwede rin natin gamitin yon, and they have also housing units na pwede nating. Mahigpit na binabantayan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon ng Canlaon. Gusto kasi ng Pangulo, ligtas ang lahat ng Pilipino sa anumang sakuna o trahedya. Sa ngayon, pinapayagan ng mga magsasaka na balikan at silipin ang mga pananim. We have only allow only 20 farmers in span of sabihin natin na half day, yung from 6 to 12, and then palitan na naman ng So merong may strict monitoring ng lahat ng mga pumapasok sa loob. So yung ginagawa ng natin ng Regional Incident Management Team, binibisitahan yung mga yung mga harvesting yung area nila, and then to make sure na lahat ng mga precautionary measures are in place. Gayunpaman, tiniyak ni Fernandez na handa ang OCD sa mga evacuation dahil matagal na nila itong napaghandaan. Sa atin kasi naman, ang ating pinaplanuhan parati yung worst case scenario, which in this case, yun nga yung scenario number 2, na magkaroon ng eruption, no? Nagkakaroon ng pyroclastic density current, no? Na yun, napakalakas nun, and hindi mo siya ma-outrun. So we are appealing, no, sa mga kababayan natin na as much as possible, if we have to to have our way, no, na sana magkaroon ng preemptive evacuation para at least kukunti na lang yung nasa loob. However, kasi pang matagalan kasi yung ating magkakaroon tayo ng malaking cost factor, no? Malaki yung kakailangan nating pera to sustain yung mga nasa loob ng evacuation center. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng OCD at PHIVOLCS sa sitwasyon sa Canlaon na anila ay day-to-day basis. Dominic Almelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Hiningi ng Office of Civil Defense ang detalyadong contingency plans ng mga lokal na pamahalaan sakaling magkaroon muli ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Partikular na tinututukan ang bayan ng La Castellana sa Negros Occidental na may 40,000 residenteng kakailanganing ilikas. Ayon kay Task Force Canlaon Chief Raul Fernandez, naihain na ng mga LGU ang kani-kanilang contingency plan sa Regional Incident Management Team para i-assess ang kahandaan at pagpapatupad ng mga ito. Nagbigay na rin sila ng mga mungkahi at rebisyon sa plano ng La Castellana, lalo't libo-libo ang kailangang i-evacuate ng bayan. Sa tent city sa Himamaylan, Negros Occidental, planong ilagay ang mga residente ng La Castellana. Habang sa Valle Herboso, Negros Oriental naman ang mga evacuee mula sa Canlaon City. Inatasan na rin ng OCD ang kanilang review team para pasadahan ang contingency plan ng mga lokal na pamahalaan. Bubusisiin pa na maigi ang contingency plan ng La Castellana LGU. Ayon kay Task Force Canlaon Chief Raul Fernandez, sa ngayon 4 na truck lang ang gagamitin sa paglikas na hindi magiging sapat para sa 4,000 evacuees ng bayan. Kakailanganin din ng La Castellana na pumirma sa isang Memorandum of Agreement sa mga lokal na pamahalaan kung saan ililikas ang kanilang mga residente. Dagdag pa ni Fernandez, pinag-aaralan din kung maaaring ilagay muna ang evacuee sa mga housing project ng pamahalaan na hindi pa naookupa. Sinisilip ng Office of Civil Defense na gamitin ang mga bakanteng Yolanda Housing Project sa Negros Occidental bilang posibleng relocation sites ng mga tao na na-displace nang dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon. Sinabi ni OCD Region 6 Director Raul Fernandez, hepe ng Task Force Canlaon, nakipag-ugnayan na sila para sa housing project sa Cadiz City, EB Magalona, Escalante, Manapla, Sagay, Silay at Victorias, maging sa Regional Evacuation Center sa Bacolod City.
Nauna nang sinabi ni La Castellana Mayor Alme Rumayla Licor Magilibutan na nasa mahigit 37,000 residente ang ililikas sakaling itaas ang Alert Level 4. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa OCD na asikasuhin ang sitwasyon ng mga bakwit na apektado ng bulkan. Alamin natin ang pinakahuling ulat kaugnay sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon at ang mga pagkilos na kailangang gawin. Narito ang report. Muli na namang nakapagtala ang PHIVOLCS ng mga aktibidad sa Bulkang Kanlaon. Mula 12 a.m. kahapon hanggang hating gabi kanina, 5 beses nagkaroon ng pagyanig mula sa bulkan. Mahigit 1,400 sulfur dioxide ang inilabas ng Kanlaon sa loob ng 24 na oras. Umabot naman sa 200 metro ang taas ng ibinugang usok na katamtaman ng kapal at tinangay ng hangin papuntang west-southwest. Nananatili pa rin ang pamamaga sa mga tagiliran ng bulkan. Patuloy pa rin inirerekomenda ang paglikas sa mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius mula sa tuktok ng Kanlaon, pati na ang paglipad ng anumang klase ng eroplano sa ibabaw nito. Nananatiling nasa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon at nananatili ang babala ng PHIVOLCS sa posibilidad ng biglaang pagsabog, pagbubuga ng lava, pag-ulan ng abo, pagdaloy ng lahar dahil sa ulan, pyroclastic density currents o yung mabilis na pagdaloy ng volcanic ash at gas sa lupa na nakakapaminsala, at rockfall o pagkalaglag ng tipak-tipak na bato. Sa pinakahuling datos naman ng Office of Civil Defense, aabot na sa 12,000 pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan o katumbas ng 47,000 residente. Mahigit 3,000 pamilya naman ang pansamantalang nanunuluyan sa 23 evacuation centers. Nasa ilalim naman ng state of calamity ang buong Negros Occidental at ang Canlaon City, Negros Oriental. Kabilang dito ang 57 mga bayan at syudad. Pumapalo naman sa mahigit 129 million pesos ang pinsala sa agrikultura. Samantala, aabot na sa mahigit 198 million pesos ang naiabot na tulong ng DSWD, NGOs at LGU sa mga apektadong pamilya sa Region 6 at 7 at mahigit 4 na milyon naman sa mga lokal na pamahalaan at ahensya mula sa Office of Civil Defense at PDRRMO ng Region 6 at 7. Dominic Almelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. Bagaman walang matinding pag-ulan, nagbabala ang pag-asa sa posibleng epekto ng tinatawag na shear line sa Negros Islands dahil magdudulot ito ng lahar na delikado hindi lamang sa tao, kundi sa mga hayop at mismong kalikasan. Ang Civil Defense and Action sa report na ito. Bukod sa banta ng abo sa kalusugan at ng pagdaloy ng lahar sa buhay at kabuhayan, patuloy at palaging banta ang pagbaha. Maging ito ay bagyo o thunderstorms, may panganib na magdudulot ng flash floods na kung minsan ay may namamatay. Kaya patuloy ang paalala ng pag-asa sa publiko lalo na sa Negros Islands na huwag baliwalain ang tinatawag na shear line. Matagal na itong shear line, yung matatandaan siya yung dating Teleano Cold Front. So nagbago siya to shear line kasi meron panibagong study na dapat gamitin yung shear line kesa yung Teleano Cold Front. So ano ba nga ang shear line? Ba't naging sikat to? Well, naging sa term yun, naging famous siya dahil nakakaranas tayo ng matinding pag-ulan. Isa sa mga dahilan yan ay La Nina. Ang shear line, ito yung pag-meet o isang siyang boundary line. Pagitan ng malamig na hangin, yun yung amihan, at mainit na hangin, yun ang easterlies. Sa boundary line na yan, ay doon nabubuo ang mga makakapal na ulap tulad ng thunderstorm. Kaya, nung naapektuhan tayo ng shear line, nakaranas tayo ng matitinding pag-ulan. Ang worst case scenario kapag nagkaranas ng matitinding ulan doon sa ating mga kababayan sa Negros Island, una sa lahat, lahar. Kung matitindi talaga yung ulan, makakaroon tayo ng lahar. Yun na nakikita ko. Isa ngayon, oo. Paano kung tuloy-tuloy yung pagbuga ng abo o eruption? Isa sa mga example dyan, yung naranasan natin o sa mga kababayan po natin sa Tagaytay. Yun, yung pagbuga ng mga kapal na usok, pagputok ng bulkan, sinabayan ng ulan. Yung ulan may halong putik o yung abo. So yun ang mga isa sa maaaring maapektuhan
sa mga kababayan po natin sa Negros Island. Madalas ay nababaliwala o hindi pinapansin ng mga Pilipino ang shear line, kaya't sabi ng Pag-asa, kapag may paalala, huwag itong maliitin o baliwalain. Dominic Albelor para sa Ligtas na Pilipino sa Bagong Pilipinas. At bago po tayo magtapos, sa ngalan po ng Office of Civil Defense, binabati po namin kayo ng Kruhe Pat Soy. Happy Chinese New Year po sa lahat. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap dahil sa Bagong Pilipinas, walang may iwan. Ako po si Dominic Albelor at ito ang Civil Defense in Action.